Salamat sa mga awitin, salamat po sa Lord, sa mga testimony na atin po napakinggan. Nagkakita ng kabaitan at katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo mo, gusto mo ko pa 2 Kings chapter 22. 2 Kings chapter 22. At yung ilang mga pointers dito ay isa na po natin nagamit at napakinggan nyo. 2 Kings chapter 22. Ikalawang hari, kapitulo 22. At kung kayo po'y narina, ay ating basahin po, mula talatang 1 hanggang 2, 2 Kings 22, verse number 1 to number 2. Nakita na po ninyo? O sabay-sabay po tayo. Ready? 2 Kings 22, verse 1 and 2. Ready? Basa. Josiah was 8 years old when he began to reign. And he reigned 31 years in Jerusalem. And his mother's name was Jelida, the daughter of Ataliah of Bosca. And he did that which was right in the sight of the Lord. And he walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. Okay, siya po'y naging isang napakabubuting bagamat itong Juda na kanyang pinalitang mga unang mga hari ay naging masama. Itong mga tao ay naging mabuting hari. At sa pagitan niya, ang Diyos ay nagatid ng great revival dito sa bansang ito ng Juda. According to chapter 23, sa kanyang paghahari, sa revival na kanyang ginawa, kung paano nga kanyang ibinalig itong Juda sa Panginoon, chapter 23, 22. Nandiyan na kayo? Isinaganap na revival, pagsamba, pagkakito sa Diyos, paghahandog. Tingnan niyo po. 22, 23, 20, surely there was not holding such a Passover from the days of the judges Israel, nor in all the days of the king of Israel, nor of the kings of Judah. 25, kaya lahat. 25, and like unto him was there no king before him that turned to the Lord with all his heart, and with all his soul, and with all his mind, according to all the law of Moses, neither after him arose there any like him. Maganda, hindi ba? Walang naging hari na katulad niya. Liwanag ba? Amen? Na talagang tumalikod sa kasalanan at talagang naghandog naghandog ng kanyang buhay at nagtapat sa Panginoon. Now, madalas ay pag nakakausap ko yung mga nanay natin ay aking binabanggit na walang bata na nag-umpisa na talagang righteous. Walang bata na sinila na siya talagang matuwid at talagang perfect na bata. Bakit? Sapagat tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan. Hiwalay sa Diyos. Amen? Romans 3:10, walang nasunod, walang matuwid, wala kahit isa. Walang taong nakakaunawa, walang taong naghahanap sa Diyos. Okay? Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. No? Upang tayo ay maligtas. Ano kanyang ginawang paraan? Siya'y naparito upang hanapin at iligtas tayong nawawala. Naliwanag ba? Hindi ikaw ang naghanap sa Diyos. Hindi mo nakita yung kailangan mo. Ang Diyos nakaalam na kailangan mo siya. Kaya siya ang tumawag sa iyo. God direct our attention
sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Paliwanag ba? Kung ikaw ang hinintay ng Diyos, na hanapin mo siya para maligtas ka, magpahanggang sa ngayon, wala ka pa dito. Amen? Kaya awat biyaya ng Diyos. No? Ang siyang dahilan, no? Upang ikaw ay maantigan yung kalooban at magbigay ka ng atensyon sa gospel ni Kristo, no? At doon ikaw ay naligtas. Okay? Thank God. Save ka. Amen? Thank God, nandiyan ka na. Nakakilala ka na, nakaunawa ka na. Tama ba? O, naligtas ka na. But the truth is, talagang after we got saved, nandun, naligtas na tayo, pero pag matapos tayo maligtas, naroon talagang nagaganap, naglalamig ka na naman. Nanghihina ka na naman. Okay. Lumalayo ka na naman. Naroon na nawawala ka ng interest sa mga bagay ng Diyos. Nagwawalang bahala ka na naman. Parang tinatanong mo na naman ulit yung dati mo pinanggalingan. Nakinig ka sa akin? Nakakadalo ka na parang gustong misa na bumalik ulit sa pinagmulan mo. But again, listen carefully. Okay, sa ganun pagkakataon, let me remind you, you cannot get saved again. Okay ba ako? You cannot save again. Bakit? Save ka na eh. Hindi ka na kailangan pang maligtas muli. Tama ba ako? Again, you cannot get saved again. But you can revive. But you can revive. Okay. Sunod-sunod na ulit na muli sa pananampalataya. Kasi kaya nga, kapag hindi naghanap sa Kristyano, paano siya makababalik? Paano siya makababalik? How to get right with God. Yun ang title. Kung ikaw'y mapalayo, kung ikaw ay mag-backslide, kung tumalikod ka sa Panginoon, samantalang kayo naligtas na, okay, how to get right with God. How to get right with God. Ngayon po tayo ng lahat. At hiling ko naman si Brother Dongdong, ipag-pray mo yung ating magiging mensahe. Amen. Okay. Kaya, nakita mo lang sa mga bata, yung mga bata maliliit na yan, hindi tuturo sa kanya na gumawa ng mali. At gawa talaga ng mali yan. Yung tama, ituturo mo sa kanya. Diba? Kasi we are born sinners. Separated from God. Until God, nandun siya gumawa. Kaya ito, naligtas tayo. Pero ngayon tayo naligtas, nandun isa na, ito madalas ay nandun ay nahuhulog sa pagkakasang God, napapalayo, nawawala ang interes sa Panginoon, at kaya kapag ito ay nangyari, naganap, paano makababalik? Paano makababalik? How to get right with God? Na very simple ang ating mensahe. Sundan lamang niyo po na verse number 1, balikin yung verse number 1. Verse number 1, chapter 22, and number 1. Pakalakas nga po, Josiah was 8 years old when he began to reign. And he reigned 31 years in Jerusalem, and his mother's name was Jedidah, the daughter of Adaiah of Boscan. And he did that what? And he did that which was what? Right in the sight of the Lord.
Lord. Thank you, Lord. Siya'y ilang taon? 8 taong gulang pa lang siya. Liwanag na? 8 taong gulang pa lamang siya nang siya'y magsimulang gawin ang matuwid sa harap ng Diyos. Maliwanag ba? Amen? Kaya huwag natin sabihin ng ating mga anak ay 5 years old lang, 7, 9, 12 ay hindi pa makakagawa ng tama, hindi pa makakapagawa. No! No! Okay? Makapag-uumpisa na siya. Ano pinapakita? How to get right with God? Number 1, allow God. Pahintulutan mo naman ang Diyos. Allow God to start small. Pakilabas nga? Allow God? Yes, allow God to start small. Okay? Kaya nga huwag mong sabihin na wala, hindi pa nila kaya. No, kaya nila. Kung mga bata nito, no? Okay, ngayon pa lang, mag-umpisa ka na. Amen? Naman pa sa inyo po, no? Na talagang yung mga nag-umpisa ng maaga sa Panginoon, most of them ay sila yung maagang tinawag ng Diyos. Yes, kasi alam, that start small. No? Because Josiah was only 8 years old when God started na gumawa sa kanyang buhay. 8 taong gulang pa lang siya, pero may nagawa siya na hindi nagawa ng mga naunang hari na higit na mas matanda kaysa kanya. Maliwanag ka? Kaya na yun, yung sinabi ni Pablo kay Timothy, nabagaman Pablo si Timothy, ano sabi ni Pablo kay Timothy? Timothy, huwag mong hayaan hamakin ni naman ang kabataan mo. Let no man despise thee yun. Bakos makihalimbawa ka sa mga mananampalataya. But be the one example of the believers sa pagsalita, sa pamumuhay, sa pananampalataya. Hindi sapagat bata kaya hindi ka makakapagpakita ng magandang testimony. Hindi sapagat bata kaya wala kang magagawa sa Panginoon. No. Let no man despise that you. Ipakita mo sa kanila, be the one example na may magagawa ka na hindi na ito kayang gawin na mas maganda kayo sa'yo. Allow God ang kailangan na? Allow God ang Diyos ka. Pahintulutan mo lang ang Diyos na gumawa sa'yo. Amen? Sa paano paraan? Dedicate yourself to God. Sabit, magpasakot ka sa Diyos. I-dedicate mo yung sarili mo sa Diyos. Now, sino ba yung bata na pumatay sa higating Sibalaya? Sino ba yung bata na yun? Sino yun? Si Jeremiah? Sino yun? Si David. Amen? Sino ba yung ginamit ng Diyos para mapaka yung 5,000? Doon sa chapter 6, sino yun? Hindi niya ginamit yung isang trak ng tinapay at isda. Ang ginamit ng Diyos is what? Yung bao ng bata na 5 tinapay at 2 maliit na pirasong isda. Naliwanag ba? Naliwanag po kasi kayo na ginagamit ng Diyos yung mga hinahamag ng tao para kanyang hiyain yung mga ipinagmamalaki ng tao. Ano kailangan lang palabas? Alam ka. Mahintulunan mo na siyang gumawa sa'yo. Bagamat maliit ka namin ka. Naminang kanila. Okay? Remember si William Colgate? 16 years old. Alam ba yan? Si William Colgate ay 16 na taong gulang nung magpasimulang gumawa na rin sabon at toothpaste. Kaya bagamat si 16 na taong gulang, natutuhan niya natutuhan niya magtiwala sa Diyos, gawing partner ang Diyos, at ngayon namatay siyang milyonaryo. Even si James Crabb. Mga bata nung mag-umpisa. Kaya ano kailangan lang? How to get right with God? Ano kailangan lang? Allow God to start small. Okay? Don't wait until something big happens in your life. Okay? Hindi
ka talaga maghintay ka ng kung ano ng mga bagay-bagay na malalaking bagay na sa buhay mo bago mo pahintukan gumawa ang Diyos sa iyo. Allow God, pakilakas na, don't wait until something big happens in your life before you allow God to use you. Amen? Amen, Christian? Allow God to start small. Okay? Huwag mo hihintayin kung alam mong malayo ka sa Lord, basta ka, huwag mo hihintayin na makaroon pa ng mga big events. Ba? Makikinig kayo sa akin? Huwag mo hihintayin makaroon pa ng mga big event. Okay? Naalala ko lang si Spurgeon, hindi big event. Okay? Ang paraan ng Diyos para tawagin, para i-save, at itawagin ang great preacher na si Spurgeon. Ito po isang pagtitipon lamang sa panahon napakalakas ng ulan at kakarampot na tao ang dumalo sa prayer meeting na yon. Wala din ang pastor. Ang tumayo lamang ay isang matanda at nag-preach siya na paulit-ulit na salita. Naligtas si Spurgeon at tinawag siya ng Panginoon. Ano kailangan lang? Allow God. Allow God to start small. Okay. Meron kang Bible study, listen ka po rin, na maaaring kung hindi lang dumadalo, meron kang Bible study, maaaring 3, 4 lang dumadalo, 5 dumadalo. Nakikinig po ka sa akin? Okay, listen, Christian, huwag mong maliitin yan. Huwag mong ipagwalang bahala yan. Listen ka po rin, pagyamanin mo yan, ipanalangin mo yan, magtapat ka sa kaunti para pagtiwalaan ka ng Diyos na marami. Ha? Okay? Now, si Robert Moffat ay isang taga-Scotland na naging missionero sa Africa sa loob ng 54 na taon. 54 years. Okay? Alam niyo kung anong kanyang umpisa? Siya po yung member ng isang maliit na church lang, maliit lang talaga. At yung pastor nila, ang totoo, discourage niya, nag-iisip na iwan na yung simbahan niya at magpastor na sa syudad. Sapagkat kakaunti ang dumagalaw at sa mahabang panahon pinagpastor niya, sabi niya, Lord, alis na dito. So, ang tagal-tagal ng pastor, ang nasigla, isa, ito pang batang ito na si Robert. Tinutukoy si Robert Moffat. Ay, imagine, walang nasip, kundi itong bata ito si Robert Moffat, ang tagal-tagal na. Pero nagtsaga pa rin siya, hindi siya makalis. Doon siya. Inasturan pa rin niya, kahit kunti lang ang miyembro, at pinag-iyaman niya, at ilinagay niya si Robert Moffat. Dumating ang time, si Robert Moffat ay nag-surrender, para naging missionero, at naging mighty man of God sa bansa ng Africa. Ilang taon siya nag-mission? 54 years. Naging asawa, I think, naging biyanan siya ni David Livingstone. Great missionary sa bansa ng Africa. Follow me, Christian? So how to get right with God? Anong kailangan, number 1? Allow God to start small. Okay? Kung malayo ka, bumalik ka na ngayon. Huwag ka nang maghintay pa kung ano mga bagay. Bumalik ka na ngayon. Amen? Ano man ang ginagawa mo, sino ka man, maaaring maliit na natingin ng tao sa'yo, don't wait. Okay? Allow God to start small. Huwag mo nga kalimutan. Huwag mo kalimutan. Okay? God prepares to use the simple things of life to confound the wise. Mas pinipili ng Diyos na gamitin kasangkapan yung mga bagay na hinahanap ng sanglibutan para kanyang hiyain ang nagtalino. Anong kailangan na? Pangalamas, allow God to start more. Okay? Secondly, be determined. Be determined. Magkaroon ka ng determinasyon na gagawin mo kung ano yung tama. Amen? Young people, listen carefully. Sa school, may mga klase ka, maaaring hamakin ka. Kasi iba ka sa kanila. Amen? Hindi mo ginagawa yung ginagawa nila. Wala kang bisyo.
Ha? Okay, hindi ka nagmumura. Hindi ka sinungaling. Okay? Hindi ka nakikipiyesta. Nakikinig ka sa akin? Maaaring habakin ka nila. Pero huwag na huwag kang padadala sa kanila. Pakilala niya, ano kailangan? Be determined. Ano man na mangyari, magkaroon ka ng determinasyon, magkaroon ka ng paninindigan na gagawin mo kung ano ang tama. Be determined. Huwag mo sabihin na bata lang yung mga yan. Marunong yan sila. Again, ha? Si King Josiah ay ilang taon sa verse 1? 8 taong gulang pa na siya. But in verse number 2, ano nangyari? He did what? He did that which was right. Kita mo? Bata pa siya, pero meron na siyang determinasyon. Kita mo? Meron siyang determinasyon na gawin ang tama. Matuwid sa harap ng Panginoon. Amen? At kanyang nilakaran yung lakad ng kanyang lolo na si Haring David. Hindi niya inabot yun eh. Laki ng lagbot eh. Ano kaya po? Baka mga 60 taon, hindi na nakita. Pero ninulong niya si David. Ano meron siya? Determination. Determination. Na huwag na ninyo kalimutan, ano po, maliwanag ang Bible that we are in the last days. Ang Bible, this know also that in the last days, perilous times shall come. Okay? Yung mga tao magiging what? Lovers of their own self. More than lovers of God. Mga makasarili, mga selfish. Nasa ganitong pagkakataon, ano kailangan? Determination na gagawin mo kung ano ang tama. Okay? Kaya nga sabi ng Bible natin, okay, about Josiah, he did that which was right in the sight of the Lord. Ito yung ugali ng isang tunay na mananampalataya. Ikumpara mo doon sa mga sinundan niyo po. Si Josiah, he did that it was right in the sight of the Lord. Now, tingnan mo yung mga sinundan niya. Judges chapter 21, 25. Tingnan po. Plus kayo, magtulong kayo ng Judges 21, 25. Hindi yung galing ng mga nasundan niya. Judges 21, 25. Okay, nandiyan po. 21, 25. Alright, ready? Okay, ready? Basa. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was what? Right in his own eyes. Diba? Kapag ikaw yung tao na ginagawa mo yung matuwid sa mata ng Diyos, no? Alright? Patuloy ka. No? Sa pagkatag, hindi mo gagawin yan, ano gawin mo? Yung tama lamang na inaakala mo sa sarili mo. Kahit ang pero ng mga tao walang Kristo. Pagkakas mo, ng araw na yun, walang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. Mahalaga na tayo, na bilang Kristiyano, no? Ay hindi natin ginagawa yung tingin mo yung tama sa sarili mo. Hindi. Inaalam mo, Lord, ito ba yung tama sa paningin mo? Ito ba yung matuwid sa iyong harapan? Kaya ito na, to get right with God, allow God to start somewhere. And secondly, be determined to do what is right. Be determined to do what's right. Sa ating mga young people, allow God to start sa buhay mo, no? Sa inyong early years. Hindi kinakailangan magka-edad ka pa, lumaki ka pa ng malaki, maging 20 years ka pa, 30 years ka pa, tsaka mo magagawin ka ng tao. No. Allow God na magsimula sa sa'yo ngayon
sa kabila ng iyong kabataan pa lamang. And be determined to do what is right. Okay? And then follow the right example. Follow the right example. Kaya para magkaroon ng determinasyon to do what is right, ika-apat, okay, you must learn to follow the right example. Pakilakas nga, follow what? Alright. Okay. You see? Okay, huwag mong kopyahin yung buhay ng mga taong wala sa Panginoon. Huwag kang mainggit sa masama. Huwag kang mainggit kapag sila nagkakaroon. Pero wala naman sila sa Panginoon. Huwag kang mainggit sa mga famous, sikat, wala naman kay Kristo. Huwag kang mainggit sa mga paggawa ng kalokohan. But follow the right what? The right example. Now, according to verse number 2, tungkol kay Josiah, now 8 years old, ano sabi ng Bible? Ginawa niya yung matuwid sa harap ng Panginoon and walk in all the way of David his father and turn not aside to the right hand or to the left. Alam pinapakailan ibig sabihin nun? Hindi siya lumiko sa kanan man o sa kaliwa. Ano ibig sabihin? Lumakad siya ng diretsyo. Lumakad siya ng matuwid. Tama! Sa harap ng Diyos. Alam niyo po, ano ang isang nakatulong sa kanya para magkaroon siya ng determination to do what siya? Alam niyo po kung sino? Ang naging example niya, yung kanyang ina. Balikan niyo po talatang dalawa. O talatang isa. Verse number 2. Ginuhitan mo yan. Andiyan kaya, verse number 1. And Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem, and his mother's name. Ano ngayon? And his mother's name. Bakit kailangan pang banggitin na ang pangalan ng kanyang ina? Bakit kailangan? Ano nila? Ito yung nagpapakita lamang na what? Good influence ng nanay sa anak. Tama niyo po ba? Ano pinakikita? Bakit binanggit pa yung nanay at yung pangalan ng nanay? Merong good influence. Naging magandang halimbawa si Jedaiah kay King Josiah. Binanggit pa kung kaninong lahi galing yung kanyang nanay. Oh, okay? Yes, follow that example. And the parents, nakinig mo ba kayo? And the parents must present the right example. Kaya hindi naman lang kabuluhan. Yung pagtuturo, yung halimbawang ipinakita ni Jedaiah kay Josiah ng kanyang anak. Nakintuwa niya, 8 taong gulang pa lang, naghari yung kanyang anak. Wala tayong nalaman ganyan, dito lamang yun. Kaya at mahigit 30 taon naghari itong bata na ito. At yung kanyang nanay ay nagsilbing mabuting halimbawa sa kanya. Kaya nga, binanggit ko di ba? Hindi inabot ni Josiah si David. Hindi inabot. Ang laki ng agwat. Mga 50 years siguro ang agwat ng dalawang ito. 30 years old. Okay? Ang ibig sabihin, paano, saan nakuha o natuhan ditong 8 years old na si Josiah ang tungkol kay David? Saan na natuhan? Siyempre sa nanay mo. Ikinukwento ni Jedaiah kay Josiah, may yung lolo mo si David naging hari. Bata pa lamang siya nung kanyang mapatay si Goliath sapagkat nagtiwala siya sa Panginoon. Ikaw rin na, kung sa iyong gulo na yan, matututo ka mag-pray, magbasa ng Bible, magtiwala sa Lord, pagpapalain ka, gagamitin ka ng Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ayan, naging mabuting hari. Itong si Diyos.
makikita mo, bata siya, pero sinusunod siya ng mga taong mas matandang hamak sa kanya. Nakikinig ka sa akin? Are you listening? Amen? Notice verse number 3 to 7. Bata siya dito, no? Pero una niyang pinatukulan ng atensyon yung templo ng Diyos. Okay? Una niyang pinatukulan sapagkat, isip ka po rin, no? Nakalimutan ko, okay? Halos mahigit 20 taon, yung templo ng Diyos ay sarado. Nakikinig kayo? Pinabayaang makulong. Sapagkat yung mga nagdaang mga hari ay parang mga idolaters. Ano yung sino siya? Pinabayaang makulong. Ha? Okay? Ha? But in chapter 22, verse number 3, and it came to pass in the 18th year of King Josiah that the king sent Shaphan, the son of Azariah, to the house of the Lord, saying, Go up, or to Hilkiah, the high priest, that he may sound the silver which is brought into the house of the Lord, which the king of the house and let them deliver it into the hand of the doers of the work that have the oversight of the house of the Lord, and let them give it to the doers of the work, which is the house of the Lord, to what? To repair the breaches of the house. Kita mo? Bagamat bata pa siya dito, pero pinamunuan niya agad ang pagsasaayos ng bahay ng Panginoon. At yung mga tao na sumusunod sa kanya. Bakit? Bakit? Sapagkat sumasa kanya ang Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Sumasa kanya ang Panginoon. Okay, yes, totoo. Totoo. Yung sinabi ng Panginoon, without me, you can do none. Kung wala ako, wala kayong magagawa. And that's the reason kung bakit tayo Kristiyano, sino ka man, kailangan mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu para may magawa ka na. We need the power of God, not money. Amen? Kasi bakit na sumasakit Josiah, ang kamay ng Diyos, meron siyang power. Sinusunod siya ng mga tao. Okay? Kaya nga, sino ka man, again, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ano man ang talas mo, ano man ang awat mo, ano man ang edad mo, matanda ka mo, bata man, huwag mong maliitin. Huwag mo sabihin, wala kang magagawa. Ano kailangan na? Number one, allow God. Okay, allow God na kumilos sa iyong buhay. Kung sino ka man, ano man edad mo, allow God to start mo. Ano yung pangalawa? Biwan? Yes, magkaroon ka lamang ng Tagalog ng what? Determinasyon na gagawin ko kung ano ang tama. Panindigan mo yan. Panindigan mo yan. Being determined to do what is right. Amen? Dahil kasi, honestly, ako'y masaya kanina umaga. Saan ba kasabi ko? Okay, medyo, ano kaya ang mga taga-Calvary natakot sa pag-iwan? Ito ako. Amen? Walang takot yan. Amen? Napasin ko, walang larong traffic din. Hanggang sabi, walang maliksin pa sa ibang ibahan. Inaabangan si Pepe Manrito. Kaya Pepito, inaabangan. Hanggang nag-aabang pa sila. Ano kayo magsipasok na bigay hindi darating. Amen? Sa lumang, ang dumi naman ng tao. Pero sana, dahil ko. Inabangan ni si Pastor, hindi si Pepito. Yan ang gusto? Bakit? Kasi yung mga tao natin, meron ba? Number 2, determination. Amen? Hindi ako mahadang inuman. Be determined to do what is right. Follow that example, at mga magulang, be the example. Okay? Kaya determined to do right. Determined to do right and stay right.
Okay, lagi po determined to do right and stay with it. Stay with, manatili ka doon. Pakibasa na naman, determined to do, and then what? Stay with it. Huwag kang mabago. Huwag kang mag-iiba. Alright, magkaroon ka ng conviction. Diba? Nahahawak sa'yo. At, iba yung belief. Iba yung belief is what? Belief is what you hold. Pinanahawakan. Conviction is what holds you. Amen? Amen? Conviction yun. Okay? Believing that God requires you. Diba? God requires you na hindi ka magbabago at hindi mo babaguhin yung paniniwala na yan. Conviction yun. Okay? Pag meron ka sa conviction, saan ka man makarating, maging pagkatao mo, saan ka man malagay, hindi ka magbabago. Sa pag meron kang what? Conviction at determinado kang magstay ka doon. Amen? Ito sinasabi yan, sa pagkatibat talaga ngayon. Diba? Maraming mga tabi ko sa'yo, maraming mga tao na hinilaan ako, sinundan-sundan ko, kinukopya-kopya ko, mga bata ng pastor, sad to say. Yung mga, halos yung mga naging teacher ko, nagturo sa akin, sad to say, yung mga tinuro na, iniba niya ngayon. Iba na siya ngayon. Pero hindi sa bakit nag-iba siya, ay nag-iba ang ulang ka. Iba-iba namin. Magbabago ang tao, pero hindi magbabago ang salita ng Diyos. It liveth and abideth forever. So, kaya determined to do right and stay with it. Ha? Dinagdag ko doon. Dagdag ba? Kaya nga, as a Christian, be determined to do right, and stay with it, and start living half-heartedly. Ito kasi yung problema ng maraming Kristiyano. Half-hearted. So start living half-heartedly. Start living half-heartedly for the Lord. Be a good Christian. Be a good Christian. Anong ibig sabihin ng half-hearted? Half-hearted means what? Ano yun? Stop living half-heartedly. Alright. Now, ano yung ibig sabihin ng half-heartedly? Half-hearted means without enthusiasm. Half-hearted means without enthusiasm or no energy. No energy. Walang sigla. Walang lakas, walang energy. Salamat sa Lord sa mga manggagawa natin, no? Mga member natin na kapag ka-Saturday, nakikita ko naman, no? Enthusiastic. Ganyan? May energy sa soul winning. Alright? Kaya nga, we must stay with it. Manatili tayo doon. Be determined to do what is right. And be a good Christian. Ano sabi ko? Be a good Christian. Okay? Now, ano na ibig sabihin ng good Christian? Good Christian. No, listen. Hindi ko sabihin be a Christian. Christian pa rin, pero hindi lahat ng Christian ay good. Okay? A good Christian is what? Faithful. Ano pa? Serving. Okay? Ang mabuting Christian is what? Tapat at naglilingkod ng tapat. Now, notice verse 3 to number 7. In verse 3 to number 7, no, binanggit dito na yung templo ng Diyos ay marumi. Binanggit dito na maduming templo at sira-sira yung templo sapagat mahabang panahon na hindi nagamit. Nakasara yung pinto ng templo. Sa panahon ni King Josiah, tsaka lang kami pinupuksan. Inaamag na. Sira-sira na. Are you with me? Amen? Now, pwede siya magpagawa ng bago.
nagsisimbahan nila. No? Okay. Pwede silang, pwedeng sabihin na, okay, kung gano'n, hindi naman tayo mag-church. Pero hindi naging problema yun sa kanya. Kapakita lamang, listen carefully, no? To get right with God. Ha? To get right with God. Number 3, let problem focus your effort on what is important. Yes, magkakaroon problema, magkakaroon magsubok, but huwag mong hayaan na yung problema mo ay maglayo sa'yo para hindi mo magkakaroon ng higit na importante. Because let the problem focus your effort on what is important. Okay, ano man naman na, tatandaan natin po lagi, natutunan natin yan, di ba? Okay, what is important? The Lord and His church. What is important? The Lord and His church. Wala na magtuturo sa iyo kung ano ang importante sapagkat naituro na ng Panginoon sa atin matagal na. What is important? Tama? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang importante. Wala nang papalit doon. Kaya nga, magkakaproblema, magkakaroon ng subok, pero ang mahalaga, nakapokus pa rin tayo on what is important. Okay? Wala sa what is important. Madalas, itong mga nakarang linggo, madalas na nababanggit yung tungkol sa leader ng church, ng Baptist din. Diba? Na ganito na. Pero sa atin, hindi natin problema yun. Problema ngayon. Emination, sabi ko nga, talagang magaling ang ating Panginoon Kristo. Amen. No? Ginawa niya talaga na ang Baptist Church is what? Independent. Local independent. Amen. Amen? Wala tayong hierarchy. Wala tayong main office. Wala tayong independent to. Ito na yun. Amen? Walang pwedeng magdikta sa atin ng dapat natin gawin. Di ba namin? Walang pwedeng magdikta sa atin na bakit ganyan ang ginagawa niya dapat ganito. No, wala. Tayo, discard natin ito. Amen? We are what? We are Bible-believing, local, independent, Bible-believing church. Amen? Kaya kung yung mga pastor na yun ay talagang kinain ng politika, mabulok siya doon, makorap siya doon, hindi tayo damay sa kanya. Huwag natin pong problemahin yun. Amen. Siya ang malalagot sa Diyos, sapagat meron tayong pananagot na natin sa ating Panginoon. Minsan ko sabi, gusto ko problema ito, baka nakadamay tayo, baka tayo, hindi ko problema yan. The truth is, yan ganyan makaganapan ay hindi lamang ngayon nagyayari. Alam mo? Amen? Hindi lamang ngayon. Okay? Mula pa sa panahon, yung tawag nila Apostolic Church. Okay? Ito yung mga panahon na si Christ Lord ay umakit na sa heaven at yung kanyang mga alagad ay nagsipagpastor na, nagbunga na ng marami at nakapag-produce sila ng mga leader ng leaders, doon din nagsumputan ng mga loko-loko. Ang hinig sa akin? Ano yung sabihin? For example, si Origen. Okay? Siya'y bunga ng naging bunga ni John Beladen. But si Origen, iba ang turo. Diba namin? Iba yung tuturo niya. Yun ang siya pinagmula ng doktrina ng Jehovah's Witness. Hindi niniwala si Kristo ay Diyos. Ang kayo maniwala si Kristo ay created being ni Jehovah. Ano yun? Amen, Mr.? During the time of Apostle Paul, di ba? Ando si Hymenaeus, Alexander, tsaka si Hymenaeus, di ba? Na hindi niniwala sa akin.
resurrection. Mas matindi yun. Amen? Ano ba ito? Okay, marami din nagsulputan ng mga immoralidad sa mga naging leaders ng simbahan. Hindi natin yun. Okay. But, ano ang mahalaga? Ang mahalaga is what? Huwag mawala ang ating focus sa higit na importante. Okay? Amen? The Lord and His church. Yun ang importante. Alright? Okay. So, meaning, Bible preaching, at huwag mawala ang ating focus sa higit na mas mahalaga. So, start. Allow God to start small. Be determined to do what is right. Okay? And let the problems focus your effort on what is what? Doon sa higit na napakahalaga. Okay? Number 4. What's number 4? Balikan niyo po. Nasa 22 kayo? Chapter 22. Notice verse number 8 to 10. 22:8. Okay. Ano sa Bible? Akalian ko yun. At si Hilkiah, na dakilang saserdote ay nagsabi kay Shaphan na kalihim, aking nasumbungan ang aklat ng kautusan sa bahay ng Panginoon. Pati binigay ni Hilkiah ang aklat kay Shaphan at kanyang binasa. You see? Number 9, at si Shaphan na kalihim ay naparoon sa hari kay Josiah at nagbalik ng salita sa hari na nagsasabi, inilabas ng iyong mga lingkod ang salapi na nasumpungan sa bahay at ibinigay sa kamay ng mga magagawa na siyang tumingin ng gawain sa bahay ng Panginoon. Number 10, and siya at isinaysay ni Shaphan na kalihim sa hari na sinasabi, si Hilkiah na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat. Ano yung aklat na yan? The Bible. The Bible. According to verse number 8, yung Bible ay nakita nila doon sa bahay ng Panginoon. Ano yung ibig sabihin? Again, mahabang taon, close ang simbahan. At mahabang taon, yung Bible nawala ang Bible. Pero saan namin yung Bible? Sa house of God din. Can you imagine? Yung Bible sa house of God nawala. Kaya nung binuksan yung house of God, doon nakita. Amen? At doon lang muli yung word of God ay binasa. Binasa sa harap ng hari. Alam niyo po ano nangyari? Notice verse number 11. Nung mapakinggan ni Josiah yung word of God na nawala at nakita, kanya ba nawala yung Bible sa church? Kaya nung binalikan yung church at binuksan, nakita yung Bible. Binasa. And in verse 11, tayo na. And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he what? You see? Nagkaroon siya ng great repentance. At kanyang pinunit ang kanyang damit sa gisag ng matinding pagsisisi at pag-confess ng kasalanan sa ating Panginoon. Amen yun siya? Amen? Yung matatandang Kristiyano, mas matatanda sa akin, sa atin, yung binigito ko si Misa, bagay niya na, nung mga panahon nila, pag ikaw ay napunta sa malayong lugar at naghanap ka naman sa simbahan mo, pagpasok mo pala sa simbahan, nag-uumpisa pa lang ang service, alam mo na nasa Baptist Church ka. Pero ngayon, nakita daw ka ng Baptist Church, at pag nag-uumpisa, mag-isip ka, Baptist kaya nga ito. Ayusin niyo. Kahapon,
Naghanap ako ng mga mapapakinggan ko na tapos na ako magsulat, nag-aaral. Makinig naman ako, manood naman ako ng mga service na ibang church. Nakita ko yung isa, Baptist siya. Binuksan ko. Baptist siya, ang kanyang Baptist siya, pero ang pangalan niya ay what? Redeemer Bible Church. The Church of the Redeemer. Kung nakita ko, ay Reformed Baptist. Reformed Baptist, siguro, very conservative ito. Then, nung mag-umpisa yung church, napasin ko yung mga miyembro, casual lang, naka-traditional. Pero nga nakaupo, nakasumbrero pong pabaliktad eh, parang si Robin Hood. At nung Bible scripture reading na, tumayo yung scripture reader, nagbigay ng announcement, at scripture reading, siya po, scripture reading. Bihira talaga. Nakita ko sa likod na, may drums, na magkakantahan. Electric guitar, drums na, di ba? Bihira na ito. Parang charismatic na rin. Alam mo yung isa? Amen? Then nagbasa ng Bible, ESV, English Standard Version. Wala na. Nakikinig ka sa akin? Yes. Church sila, pero wala na yung Bible sa kanila. Nakikinig mo ako? Amen? At hindi na ma-identify kung anong klaseng church sila. Okay? Kaya sa akin, isang Christian, okay, kung mapapalayo ka, nanghihina ka, at ibig mo bumalik sa Panginoon, yes, bakit bumalik ka? Bumalik ka na ngayon. And to get right with God, ika-apat, na mahalaga is what? Rediscover the Word of God. We must rediscover the Word of God. Pero isang programa noon, matagal ng panahon, ang programa ay Back to the Bible. Back to the Bible. Ganun din in application, no? To get right with God, ano kailangan? Get back. Get back to the Bible. Rediscover your Bible. Amen? Si Josiah, yung Word of God, napapakinggan lang niya sa bibig ng kanyang nanay. Kaya naman, kita mo, tumama siya. Isineshare lang ng nanay niya sa kanya. Kaya nung yung kompletong Bible makuha at binasa sa kanyang harapan, ano naging resulta? Nagkaroon siya naman true repentance. Okay? Sapagat na, balik na muli yung Bible sa kanya. Okay? In Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yes, Christian. Ang Bible ay nagbibigay buhay. Ha? Ang Bible ay nagbibigay buhay. Okay, that is where life is found. The word that I speak it unto you, they are spirit and they are life. Ang mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Ito ay espiritu at ito ay buhay. Ito ay buhay. Amen siya. Kaya bakit ang isang dahilan kung bakit nawawala yung sigla, yung buhay ng Kristiyano is what? Lumalayo siya sa nagbibigay ng buhay. Ano yun? The Word of God. Nagbibigay buhay niya, pagkain niya. Ha? Alam mo tuloy yung binabagay ni Brother Alan, Brother June. Yung ganang kwento niya. Yung mga young people na nagsibak baseline. Pinunta niya yung bahay mo ng baseline, napali sa basurahan yung bahay mo. Inulot niya. Inuha niya. Sa bahay mo ka. Nag-baseline, pag-bahay mo, talagang nilapon niya. Di ba dito?
Sa tagal ko ng pastor, marami ang Bible na hindi ko na nagagamit. Kasi hiwa-hiwalay na yung page. Pero hindi ko magawin itapon. Hindi ko itapon. Nakakahulan. Kasi bagamat luma na, bagamat hindi na nagagamit, hindi ko na magagamit, hindi ko na magagamit, baka maghabol ako nito ng page. Kapag nahangin natin, matagal kong ginamit. At may mga naging buo na naman. Amen? Kaya nga, get back to the Bible. To discover the Word of God. To get right with God, read the book. Listen to it. Discover it. And do what it says. Kung ano dapat kong gawin. Then, believe it, do it, preach it, pass it on to someone else. Yun ang ating magagawa. Amen, Christian? Amen? Totoo naman, di ba? Na kapag yung Bible ay puro tamang inaaral mo na, pero hindi mo ibinabahagi sa iba, hindi gaano magiging mapunga sa buhay mo. Pero iba yung natutuhan mo, inaral mo para maituro mo sa iba. Kaya discover the Word of God. Yes, the Bible is the truth, no? But you have to read it. You have to listen to it. Ayun, iba naman isa? Amen? You have to, number one, read it. Ano yung pangalawa? Listen to it. Number three is what? Discover what it says to you. Okay? Discover. Tuklasin mo kung ano ang sinasabi nito sa'yo. Tuklasin mo. Sa pagkat binabasa mo yan, hindi niya kinakausap yung iba. Ikaw ang siya kinakausap niya. So you must discover what it says to you. Ngayon, discover mo kung ano sinasabi sa'yo, ang dapat mong gawin. Ang dapat mong gawin. Kung nakita mo may sinasabi sa'yo, ang dapat mong gawin. Believe it. Ano sabi ko, pagkatapos? Believe it and do it. Diba namin? Amen? Amen? Natuklasan mo kung ano sinasabi sa'yo, ang gagawin mo ngayon. Believe it and what? Do it. Gawin mo. Amen? Ngayon, kung nagatukan mo na ngayon, ina-apply mo na ngayon, may kasunod pa rin. Para magmumara, may kasunod pa rin. Pass it on. Pass it on to someone else. Okay? Hindi mo itatago ang natuklasan mo. Pass it on to someone else. Ibibigay mo, ibabahagi mo naman yan sa iyo. Okay? To get right with God is get back to the Bible. To discover your Bible. Read the book. Listen to it. Discover it. Then believe it. Do it. And then ibigay mo na sa iba. Okay? In verse 11, the Bible says, nung mapakinggan ni Hosea, Diyos at kanang Diyos, nagbuha ito ng conviction sa kanya para kanyang punitin yung kanyang damit at magpakababa sa harap ng Panginoon. Nagpakababa siya. At makikita mo sa kanyang pagpapakababa, okay? Siya po'y naghanap pa na malaman pa kung ano pa ang sinasabi ng Panginoon na dapat niyang malaman at dapat niyang gawin. Tapos verse 11, okay? Number 12, 11, and it came to pass when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes, and the king commanded Hilkiah the priest and Ahikam the son of Shaphan, and the scribe,
saying what? Go ye inquire of the Lord for me and for all the people and for all Judah concerning what? The words of this book that is found. Nakita mo? Naghanap pa siya, malaman pa. Ano pa? Ano pa ang sinasabi ng Panginoon? At nanawagan siya na magkaroon sila ng prayer meeting. Go ye, inquire of the Lord for me. Nakita mo yung binungan, di ba? Eh, nga sa ating kapatid, okay, to get right with God, pahintrutan mo lang siya magsimula sa iyo. Sa iyo buhay. Ano niya siya? Alam ba ito stress mo? Ha? Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Na mahalaga? Magkaroon ka naman? Determination. Magkaroon ka ng determination. Kailan pa kasi? Kailan mo magagawin? Ano yung isa? Okay. Kailan ka pa maghahanap na magawa pa yung tama at magawa mo ba maabot ba yung ibig na maabot mo? Kailan ba? Be determined to do what is right. Kasi pag wala kang determination, ano? Pabalik-balik ka lang. Pabalik-balik ka lang. And then be determined to do it and then stay with it. Natili ka. Okay? Higit sa lahat, go back to your Bible. Amen? Every Christian, read the book. Believe it and do it. Every Christian, tayo na umaga, meron tayong mahalagang pinag-usapan. Huwag lamang nakapakinig tayo, kundi gawin natin yung ating napakinggan. Gawin natin ating napakinggan. Sa ganun paraan, ay maging matubig tayo sa harap ng ating Panginoon. Amen? Tayo mo natin ito ngayon.